So eto mga sangkay, viral po ito ngayon. Itong si Harry Roque ay tila baga nadulas at nilaglag po ng hindi sinasadya. Si former President Rodrigo Duterte, naku, anong nangyari? So ayun na nga po mga sangkay, kalat na kalat po ito ngayon sa social media. Itong isang interview kay dating spokesperson Harry Roque ni PRRD kung saan sa interview mga sangkay nadulas. At tila baga nilaglag si PRRD nang hindi po sinasadya. Anyway, bago tayo mag-umpisa sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, tayo po ay umakyat na sa 1.58 million subscribers. Kaya naman ano pang hinihintay nyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, eto na nga. Tingnan po natin itong balita mga sanggay. Kasi nga po, may pambihira. Ayon po kasi sa report ng netizens, ayon po dito, nadulula si Harry Roque. Aray ko. Ang korupsyon ay nangyari daw sa administrasyon may nabanggit tilang tat, ganon. Tapos parang binawi po niya. Sabay-sabay na po yan, no? Dahil alam naman natin na ang korupsyon ay nangyari sa administrasyon ni Kita niyo yun, tat. Biglang binawi. Marcos Jr. Bigla po niyong binawi mga sangkay. Tingnan po ninyo. Nangyari sa administrasyon ni Tat. Sa administrasyon ni Tat. Ano yun Tatay Digong Diba, mga sangkay? So dito, parang nabisto po si Harry Roque. Ngayon tuloy, kumakalat ito sa social media. Ang hirap na ito bawiin mga sangkay. Kasi, syempre, kapag nadulas ka, yari ka. Puputaktihin ka talaga ng netizens. Ngayon, tingnan po natin yung komento. Sabi dito, naku, nadulas na bibig ni Roque. Kayo lang nakakaalam niyan sa admin ng tatay mo. Sabi dito mga sangkay, nagkakabulol-bulol ka sa kasinungalingan mo. May langis ang bibig neto, ang dulas Sabi niya, administrasyon daw ni dating Pangulong Duterte na dulas. Hindi niya nabanggit mga sangkay yung buong Tatay Digong mga sangkay, but siguro naman 'di ba madali lamang pong intindihin 'yan. Kung ano ang kanyang nasabi, kung saan makikita po natin na tila baga nadulas itong si Harry Roque. Ngayon mga sangkay, inisip ko kasi baka naman hindi legit 'yun, o baka naman may gumagawa lang ng mga video na 'yan mga sangkay. At para palabasin na itong si Harry Roque ay nagkakalat. Ngayon, ito, may isa pang video about dyan mga sangkay na mas klaro. Dahil alam naman natin ang korupsyon ay nangyari sa administrasyon ni Marcos Jr. Ulitin nyo Dahil alam naman natin ang korupsyon ay nangyari sa administrasyon ni Tatay Digong yun Nadulas po sa mga sangkay. Pero ganito na lang, isipin nyo to During the time of former President Rodrigo Duterte, tinago po yung salin ng mga politiko. Isa po yan sa punto na nakapagtataka. Bakit kailangan itago yung salin nitong mga politicians? Di ba dapat kung si PRRD, kung baga willing siya nakalampagin itong korupsyon sa Pilipinas. Dapat at that time, naging bukas pagdating po sa salain ng mga politiko. 'Di ba? Kasi at that time, kita nyo, sinara ng ombudsman ni PRRD yung pagkuha, yung pagkalap ng impormasyon tungkol sa salain. Ang reason nila, baka daw magamit sa politika. And one more thing, mga sangkay. Isa sa nakapagtataka pa po, maliban po sa salain na sobrang hindi transparent at tila baga may tinatago. Natatandaan nyo, noong November 6, 2020, itong si Tatay Digong, nagsalita po in public, live stream po yun mga sangkay. 'Di ba? Kasi dati mahilig po si Tatay Digong sa live stream. 'Di ba? Doon po siya nagre-report
sa kung ano man ang mga update niya tungkol sa ating bansa. Ngayon, mga sangkay, sa isa po niyang report, ipinahayag niya po doon na natatandaan ko ang date po noon, November 6, 2020. At sinabi niya po, mga sangkay, na ang DPWH ay rampant po ang ghost projects. Rampant, ibig sabihin malala po ang korupsyon. Matindi ang ghost projects. Then, ito yung tanong. After niyang mag-expose, ano ang nangyari? Ano ang nangyari? Wala mga sangkay. Walang naipakulong. Ni isang kurap, walang naipakulong. Di ba nga po, bumuo pa po si PRRD no, ng PACC. Ito po yung anti-corruption na grupo na nag-i-expose at hindi lang nag-i-expose. Sila po talaga yung dapat magkaso sa mga politiko na ito. Kaya nga lang mga sangkay, tila baga kung titingnan nyo po yung istorya, wala po silang ni isa na hinabol na big fish, malaking isda. Wala po. At aminado po dito mga sangkay, tingnan po ninyo. Aminado po dito si Belgica, ito nga nakakatawa eh. Kasi itong si Belgica, patuloy pong, kumbaga nagmamayabang na parang ang galing-galing niya, pero wala naman po siyang ginawa. Ito mga sangkay, tingnan po ninyo. Sabi niya dito, bakit wala daw na ipakulong ang PACC? Dito umamin sa mga sangkay, bakit walang naipakulong? Ang reason lang po niya dito mga sangkay, dahil korte lang ang may kapangyarihan magpakulong at hindi korte ang PACC. Kahit na. Alam niyo kung bakit hindi naipakulong? Dahil wala din naman po talaga silang sinabit na mga dokumento na may ipapakulong silang buhaya. May naalala ba kayo mga sangkay na isang buhaya na napangalanan at that time? Na halimbawa, isang congressman, dating ganito, isa siyang corrupt na congressman, isang corrupt na senador, wala mga sangkay. Tapos sasabihin nila, hindi, kaya walang nasa kote nun ng mga corrupt kasi walang corrupt daw nung panahon ni PRRD. What? Ikaw ba maniniwala doon mga sangkay na walang corrupt nung panahon ni PRRD? Diba? Parang labo nun mga sangkay. So, yun yung punto eh. Walang ginawa si PRRD at that time. So, bakit ganun? At mismo dito, aminado. Ang reason lang mga sangkay ni Belgica na siyang namumuno po nitong PACC na lumalaban daw po sa mga korap. Ang reason lang niya is, korte lang kasi ang magdedesisyon. Hindi kami. Kaya wala po siyang maipangalanan. Eh bakit ngayon mga sangkay ang bilis, di ba? Ang bilis ng investigasyon. Pinasabog ni PBBM ng pinasabog ito. So, bakit ganon? Diba? Mga sangkay, well, pambihira. Ano sa tingin nyo? Nadulas ba talaga si Harry Roque dito? At nilaglag si PRRD? Comment down below mga sangkay. Hindi ko pala napakita. Ayan ito yung sinabi ni Belgica. Dahil korte lang ang may kapangyarihan magpakulong at hindi korte ang PACC. Anong klaseng rason yan? Diba? Anong klaseng rason yan? Bakit ngayon sa panahon ni BBM? Dinudot-dot ang malalaking buhaya. For the first time na nangyari. Kita niyo mga sangkay kung sino yung weak? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe. Click ang bell at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.